So mga boss, dito po kami sa alas 6 ng umaga ngayon. Mamamakyaw kami dito sa warehouse ng Asintada mga boss. Dito ngayon, naglalakad pa lang kami dito sa Orsada. Napakaputik oh. Yan. So yun, doon sa may bako doon kami mamamakyaw ng Asintada mga boss. Yan. Lapit-lapit na tayo mga boss. Oh grabe, daming putek. So yan, dito tayo sa site na, nasa site na tayo mga boss. Yan, dito po mga boss, pakyawang kami rito ng Asintada mga boss. So yan oh, pakyawan mga boss. So ito mga boss, itong pakyaw namin dito bali siyam na span mga boss. Galing dito papunta roon. Doon siyam na span mga boss. Ang taas niya ay 9 meters mga boss. So yan oh. Yan. Ganyan siya kataas. Galing po dito sa tie beam. Yan, galing dito sa tie beam patungo roon. Sa taas na yun ay 19 layer na hollow block. Tapos na ang kasunod niya, beam. So dito naman po mga boss sa kanto, column, bali 6 meters mga boss, hanggang doon sa kabila, about span 6 meters. Tapos yung taas niya 19 patong na hollow block, kasunod na ay beam. Okay, susunod sa beam Asintada uli mga boss, tapos beam uli, bali 9 meters siya. So yan po, ganyan siya kahaba. Ang kulom niya mga boss ay concrete. Yan, konkrito yung kulom niya. Yun 40 by 40 yung niya, laki niya yung. So yan oh. Tapos yung mga bakal niya 16 mm. Yan, 16 mm. Warehouse po to mga boss. Yan, namakyaw po kami rito. Ang bayad sa amin dito galing sa tie beam hanggang 10 layers billing. Susunod galing sa 10 layers hanggang doon sa beam uli, billing uli. Ganun po, itemize po siya. Itemize po labanan dito. Tapos yung forma may bayad, buhos may bayad sa mga beam saka column. Itemize siya mga boss. Saka yung plastering, Asintada, yan, magkakaibang bayad siya. Naka-itemize siya mga boss. So pagka natapos namin to mga boss, susulat ko po yung pagka-itemize, kung paano mag-itemize, yung mga nalalaman ko sa pag-itemize sa warehouse or sa bahay. Okay,
mag-umpisa na tayo mag asintada habang maaga pa. Okay, yun o. Dalawang warehouse to magkadikit. Ito yung ginagawa namin. Ito tapos na o. Yan. Ayan mga boss o, ganyan siya kalawak o. Gawaan kasi itong mga boss ano, bakal. Yan, ganyan siya kalawak. Doon kami gagawa mga boss. Pag ganun. Okay. Ha? Gandang timpla eh. 50 lang siguro yan, 100. 50. Yan palang binaba nila, mahigit na 50 yan eh. Hindi, ang templada niyan. Ha? Ang templa. Sa isang supot ng simento, 50 piraso lang. Oo.
So yan po mga boss, naka ano na kami, 19 layer na ano, hollow block mga boss. Ayan. Bukas naman mga boss. Ali ano, yan. 7 days na kami rito. Yan. So mga boss, panibagong umaga na naman tayo mga boss. Maraming salamat po sa ano, po may kapal or Panginoon mga boss, kasi may panibagong umaga na naman tayo. Dito na naman tayo mga boss sa ano, warehouse sa aming pinapakyaw na ano, sintada saka plastering. Okay, lalakad na tayo. Nandito na nga tayo sa ano, ginagawan. Ang araw po ngayon ay Huwebes, araw ng Huwebes. Bukas Biyernes po mga boss, ano, Fiesta ng Batay bukas Biyernes, pero gagawa pa rin kami. Magtitirik lang kami ng kandila sa mga minamahal namin sa buhay na nawala na. So yan po mga boss, yung pinatong namin kahapon. Ayan, mula umaga hanggang dito. Yan, 4 layer lang mga boss yung naipatong namin kahapon pag ano no, kasi gumawa pa kami ng ano, mga scaffolding. Yan, ang dami oh, hanggang doon oh, pag ganun mga boss. Okay, so mga boss, ang pakyaw namin dito per span kami. Ayan, ang nakuha namin dalawa kaming ano, namamakyaw, tapos may dalawa kaming labor, tig-isa kaming labor. Bali siyam na span mga boss hanggang dun. Ang ginagawa lang namin 6, yung 3 ibinigay namin dun sa walang trabaho mga boss. Nag-apply siya, wala raw siyang ginagawa, wala siyang trabaho, kaya ibinigay na namin dun sa nangangailangan ng trabaho, para magkaroon din sila ng trabaho na may income din. Okay mga boss, so per square meter yung labanan namin dito. Sa asintada, square meter yung binabayaran, saka sa palitada. Dito sa mga column mga boss, per cubic yung buhos, yung mga kanto per lineal. Okay, yung mga fabrication ng bakal, meron din pong bayad dyan, saka pagpoporma. Yan, naka-itemize siya mga boss. Yan po yung itemize na sinasabi nila, ganyan. Kaya kung kinakailangan, kung mason ka, mamamakyaw ka, titingnan mo yung itemize kung ano yung una mong gagalawin. Kaya ang una namin ginawa dyan mga boss, puro ano, CHB laying. Yan, naka-itemize yung CHB, puro CHB laying kami, hollow block, asintada ng hollow block pag ganun. Kaya pag nabiling sa amin yun, kakasya sa aming 4 yun, pampasweldo sa aming 4. Ganun po yung pamamakyaw namin dito mga boss. Okay, so mga boss, mag-umpisa na kami mag-asintada mga boss. So pag may mapupulot rin naman po kayong idea sa video ko ito mga boss, katulad ng pag-itemize po mga boss, kung paano, kung ano yung sisimulan mong gagawin, titingnan mo po yung itemize, para ano, naka step by step siya yung ano, pagtatrabaho mo.
So mga boss, ang pinangahakot namin dito ng mga materyales yung katulad ng CHB, yung mga hollow block mga boss, ay ano, loader. Kasi napakahirap dumaan dito ng ano. Yan, maputik pa siya, wala pa siya mga flooring. Pinangahakot namin ay loader sa bako. Yan ang pinangahakot namin ng mga materyales katulad ng buhangin, hollow block. So yan, para makagawa kami ng accomplishment mga boss. Yung hollow block naman mga boss matitibay siya kahit ilagay sa loader, hindi siya nababasag kasi ano, semi load bearing siya. So yan o, matitibay siya mga boss. Mga boss, kung may tatanong nyo po ano, namamakyaw lang po kami dito ng ano, mga gawain katulad ng ano, yan niya yung pag asintada tsaka platada. So itong mga unit na to mga boss warehouse. Yan, warehouse siya. Sa pagkakaalam ko gagawin tong ano, gawaan ng bakal. Kung may tatanong nyo mga boss dito lang po ito sa Bulacan. Bulacan lang, Bunsuran mga boss, sa Bunsuran, Pandi Bulacan po mga boss. So okay, simulan na po tayo. Magtatrabaho na tayo para makagawa na tayo ng pera. Pag walang gawa, walang pera. Yun, ganun lang po labanan namin dito. So ang trabaho ko talaga mga boss ay no, nagmamason. Yun. So mga boss, ituturo ko na rin po yung diskarte namin dito sa paggagawa dito sa asintada sa warehouse mga boss. Kung paano ka makakagawa ng accomplishment mga boss. So ganito, yan o, dun kami mga boss sa dulo na yon, doon kami nagsimula ng CHB laying pamula sa ilalim. Utay-utay lang mga boss, tigta 7 layer ng 7 layer lang papunta rito yun kabila, para yung accomplishment mga boss puro CHB. Tapos mga boss, diba mahaba to, mahaba, kinakailangan meron kang batak na tansi galing dun sa dulo tsaka dito sa dulo rito para di mawawala siya sa batak, tuwid siya, tuwid. Okay, papakita ko po yung guide namin na tansi mga boss. Kung bago ka lang na namamakyaw o mason, pwede mo naman gayahin tong diskarte na to mga boss sa video kong ito. So ganito yan mga boss oh. Kung matatanaw ninyo yung yun, may tansi dyan sa ibaba na yan. Yan, dire-diretso yan mga boss hanggang doon sa dulo, saka doon sa kabilang dulo na yon. Doon ay guide kaming tansi, nakaangat siya sa wall ng ano 2 cm. Yan, 2 inches. Yan, nakaangat yan ng 2 inches doon sa dulo, saka dito sa kabilang dulo nakaangat din siya ng 2 inches. Yun yung basihan para dire-diretso yung asintada, hindi tayo mawawala sa hulog. Okay, saka yung pag-andam yung mga boss, yan o, dire-diretso din pamula ron sa dulo, lilioutan mo na ng andamyo, dire-diretso dito sa kabila. Ayan, para hatak na lang ng hatak ng apakan, tuloy-tuloy yung paggawa natin. Okay, pagkatapos namin ng CHB mga boss, eto dudugtungan na namin ng mga kolom, bakal, dugtungan ng kolom. After 240 yung 8 feet, bubuhusan namin yan bawat 8 feet para hindi gagalaw yung ano, asintada. Okay mga boss. Mga boss, yung ano, yung sinasabi ko na yan, yung tansi na yan na nakaangat ng 2 inches dyan sa ano, sa ibaba, yan po yung guide namin para hindi mawawala sa hulog yung asintada. Susukatan mo ng 2 inches dito sa gawing itaas namin, susukat ka rin ng 2 inches
Tapos yun na yung magiging guide mo. 2 inches tapos butterboard na. Ito. Ayan. Pag ganun. Ayan. Kung ano yung 2 inches sa ilalim. Pagdating dito sa layout ng butterboard dito sa gawing itaas mga boss, kailangan 2 inches din. Ayan. Nasa hulog na siya. Para di mawala sa hulog. Kasi napakalawak ng wall na to. Ayan o. Ito kabilang warehouse to eh. Ayan o. Napakalawak o. Ano no. Kaya kailangan may guide talaga na tansi. Okay. Kung 2 inches nun sa ilalim, yung angat mo dito sa itaas 2 inches din. Nasa hulog na po yun. So yan po mga boss, nakakasanay mga bakal namin na 16 yung pong mga steel bar niya, 16, 6 na 16. Baba taas lang siya, baba taas. So dito, tatlo sa baba, tatlo dito sa ibabaw. Okay. Mga boss, 40 by 20 yung concreting niya pag na-concreting na siya. So ang ganda niyan mga boss Yun. Yung kasama ko si John Clarence saka si Paring Joel saka si Christian nandun po sa dulo. Gagawi tayo sa gawing dulo mga boss. Bali mga boss, nandito na kami sa 19 na patong na to, pang 20 na patong tong biga. Hey! 5 na! So alas 5 na mga boss, uwi na kami bukas naman. So ganito mga boss yung diskarte namin pakyaw namin to mga boss, yung pagbabakal. Sinabi ko yung asintada pakyaw, yung mga pagbuhos ng kulong pakyaw din, saka yung pagbabakal pakyaw din po to mga boss. Pag nabuhusan namin to, okay, magkakapera na kami ng maganda-ganda. So yan po yung technique dito. Sige, pasok mo nga to pasok mo nga. So ganyan po yung ginagawa namin technique. Pinagsama-sama namin yung bakal, tapos yan, ipinapasok na lang isa-isa. Tapos nakahangir po yung yung steel bar namin na 6 na steel bar na 16mm. Nakahangir siya para maipasok na ganyan Yan. Ipapasok na ganyan. Okay. Ayan. Nakahangir lang siya. Tapos iusod-usod na lang pag ganun mga boss yung mga bakal, yung mga stirrup. Bukas kami magtatali. Ngayon puro installation lang, installation nga lang ngayon. Bukas yung pagtatali. So ganyan po mga boss